Magandang araw po sa ating mga kababayan at nandito ho tayo sa may harapan ng Senado kung saan ay nagtitipon-tipon ng ating mga kababayan Pilipino, mga taga-suporta ni Pangulong Duterte. Nandito mga kababayan. Oh. Tapos yung doon sa kabila naman yung mga sumugod na mga supporter ni Bangag ni Marcos Jr. mga kababayan na alam naman ho natin matindi yung kanilang bigayan doon sa kabila pero hindi sila pinayagan na makapasok ho dito dahil nauna ho tayo sa posisyon na ito mga kababayan. O, ayan, makikita natin yung napakarami rin mga kapulisan na nandito sa harapan ng Senado kung saan patuloy ho na binabantayan ang bahaging ito ng Senado. No? Napakarami mga kapulisan ho mga nandito. So yung kabila halos makikita ho natin mga kababayan, mga kabataan, yung mga nagrarally dito mga kabataan. So hindi natin alam kung hanggang anong oras yan sila mag-i-stay ho dyan. Pero yung mga Duterte supporters na nandito ho sa side na ito, yung mga kababayan, Masa Duterte, Sara Duterte supporters mga kababayan. So dito, mag-i-stay ho tayo ng mas matagal dito mga kababayan, dito sa may bahagi ng Senado. O, baka sa mga hanggang susunod na araw, hanggang matapos ang buwan, ang ating grupo ay mag-i-stay ho dito para suporta kay Vice President Inday Sara Duterte at suporta dito sa Brave 13 Senators. Samantala itong mga bayaran ng mga supporters ni Marcos Jr. masasabi ho natin mga kababayan na mag-i-stay lang ito hanggang ngayong gabi dahil ang bayad sa kanila ng mga binayaran dito posibleng hanggang ngayong araw lamang. So nandito yung ating mga supporters na patuloy na inoobserbahan, baka biglang may pumasok dito sa loob manggulo ng mga supporters ng mga Bangag kasi alam naman ho natin mga Bangag yung mga supporters nila dahil kahit alam nila na adik yung kanilang presidente ay patuloy pa rin nilang sinusuportahan mga kababayan. So eto yung ating mga supporters, yan tuloy-tuloy lang. At hindi natin alam, baka may mga dumating pa ho dito sa may bahagi ng Senado bilang suporta kay Vice President Inday Sara Duterte at siyempre bilang suporta din mga kababayan sa 13 brave senators. Kanina, si Senator Jinggoy Estrada ay voluntary na sumuko ng mga kababayan doon sa CIDG sa Krame. Dahil doon sa kasong plunder. Pero kahit ganun mga kababayan ay patuloy pa rin nananatili na hindi kakalas sa majority 13 o 13 brave senator si Senator Jinggoy Estrada na kahit talagang tinututulan siya, no? Kumbaga parang tinutokso siya pero nananatili patuloy pa rin yung kanyang suporta at kasama ng 13 senators mga kababayan. Yan tuloy-tuloy yung mga programa dito. Tuloy-tuloy yung programa dito mga kababayan ng ating mga taga-suporta ni Pangulong Duterte, taga-suporta ni VP Sara Duterte, taga-suporta ng 13 brave senators, no? Ayun mga kababayan, mapapansin naman nyo. Ayan, Quezon City Anti-Crime Supports VP Sara Duterte. Ayan, no? Ito yung mga kasamahan na sa sakop ng lugar ni Councilor Tatay Rani Ludovica. Ayan mga kababayan. So ayan no, yan ho, nung oras na ho, pero talagang tuloy-tuloy ho. Kahit makikita ho natin, no, kung maaninag ho natin mga kababayan, patuloy na pumapatak ang ulan dito sa bahagi ng Senado, pero hindi nagpapatinag ang ating mga kababayan, tuloy-tuloy ang kanilang suporta para sa 13 brave senators kay Senator Bato de la Rosa, kay Senator Jinggoy Estrada na nabawasan na nga yung 13 senators. 11-11 na lamang ho yung bilang dito sa Senado. Kasi nga ginigipit ni Bongbong Marcos, ginigipit. Kaya ito, no?
nandito yung mga taga-suporta ng iba't ibang grupo. Hindi natin alam kung may mga supporters din dito na dumating ang side ni Senator Jingo Estrada na voluntary nag-surrender sa CIDG kanina, mga bandang alas 4 o alas 5 ng hapon. Pero talagang hindi ho tayo magpapatinag mga kababayan, tuloy-tuloy ang ating laban para sa pagbabago ng ating bansang Pilipinas. Kasi nga hindi ho tayo papayag mga kababayan na basta lamang ho tayo na mag-surrender dito sa mga banyaga na alam naman ho natin is walang jurisdiction sa ating bansang Pilipinas mga kababayan. Walang jurisdiction sa ating bansang Pilipinas, pero bakit pinagkanulo ng Marcos administration? No? Para saan pa yung kinakanta natin mga kababayan na lupang hinirang ang mamatay ng dahil sa iyo? Pero ito mga kababayan, buhay na buhay pa ang sambayan ng Pilipino, buhay na buhay pa tayong lahat, pero pinagkanulo ho tayo ng sarili mismo nating presidente na si Bongbong Marcos Jr. No? So, parang masasabi ho natin mga kababayan, hindi Pilipino ito si Bongbong Marcos. Hindi Pilipino ito kasi kaya niyang mag-surrender ng isang Pilipino, kaya niyang magkanulo ng isang Pilipino para sa kanyang karir, para sa kanyang pampulitikang layunin. No? Hindi ito nakakatanggap mga kababayan, anumang kulay. No? Hindi na ito nakakatanggap. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Marcos Jr. Kaya nakapatuloy ho na nagkakagulo ang ating bansang Pilipinas dahil sa ginawa ni Marcos Jr. na katraidoran ho ang ginawa niya mga kababayan. Hindi pagka-Pilipino ang ginawa ni Marcos Jr. Isang katraidoran ho ang ginawa ni Marcos Jr. sa ating bansa, sa kanyang sariling kababayang Pilipino. Kaya naman ang ating mga kababayan nung nagbisita si Marcos Jr. doon sa Japan mga kababayan, ay pinagsisigawan itong si Marcos Jr. mga kababayan. First time in the Philippine history na pinagsisigaw-sigawan ng isang presidente nang bumisita siya sa isang bansa, no? Parang pinapalayas na siya dahil walang kwenta siyang presidente dito sa ating bansang Pilipinas, no? Grabe ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon mga kababayan, no? So, tuloy-tuloy pa rin ang ating suporta para kay BP Sara Duterte. At ngayong hapon, ngayong araw o ngayong gabi, ay posibleng magsalita ang defense team ni BP Sara para sa impeachment trial dyan sa loob ng Senado. Yan ho ang ating aabangan mga kababayan. So, tuloy-tuloy ang ating suporta. Hindi tayo magpapadaig sa mga pananakot at paninindak ng administrasyon ni Bongbong Marcos. No? Mga grabe ho sila, mga ganid ho sila sa kapangyarihan, mga kababayan. Mga ganid sila sa kapangyarihan. O napapansin nyo dito, ito mga supporters ni Pangulong Duterte, halos karamihan ang hawak ay bandila ng Pilipinas. Ang mga supporters ni Marcos Jr. na nandun sa kabila, ang hawak lang nila pananggasaulan at yung isang karatula, isang placards na Marcos Duterte. Ano yun? Nakasulat doon? Impeachment ata ito ni Bibi Sara. Walang Marcos kasi Marcos supporters nga yan. No? Wala silang bandilang hawak. No? Wala silang bandilang hawak dahil hindi sila mga Pilipino. No? Tapos sisigaw-sigaw sila ng mga Chinator, no? Mga China. Pero samantala sila mga kababayan, wala ho silang hawak na bandila ng Pilipinas para iwagayway. Samantala itong mga taga-suporta ni Vice President Inday Sara Duterte, ayan kitang-kita nun, winawagayway talaga yung bandila ng Pilipinas. Yan ho ang hindi kayang gawin ng ibang mga grupo katulad lamang ng mga makakaliwang grupo na pumupunta dito. Ang dala-dala nila mga banderitas nila sa kanilang grupo na komunista, no? Samantalang itong mga kababayan, makikita nyo naman, grabe yung suporta. Ito ang dapat suportahan ng milyong-milyong mga kababayan natin Pilipino. Hindi yung grupo dyan sa kabila na hindi man lang kayang magwagayway ng kailang bandila, no, kabayan? O napansin nyo rin ba yun sa mga rally ho nila?
wala ho kayo makikita gaano na bandila ng Pilipinas, samantala itong grupo ni Vice President Inday Sara Duterte, makikita nyo, may mga bandila ng Pilipinas. O baka may magsabi kayo, may bandila ng Pilipinas doon. Yung nagwawagaywan ng bandila ng Pilipinas doon sa unahan, ito yung mga martial, itong mga Duterte supporters na pipigil para makapasok itong mga supporters ni Marcos Jr. na halos lahat ng mga nakapayong lang.